Taong 2004 ay nabalot ng takot at kontrobersya. Ang lugar na to na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Isang pangyayari na naganap sa loob ng isang tahanan kung saan siyam na bangkay ng isang pamilya ang natagpuan. Ang mga biktima ay dalawang babaeng nasa edad 25 at 17 at 7 mga bata na nasa edad 1 taon hanggang 7 taong gulang. Ang nakakapanlumong sitwasyon na ito ay bahagi lamang ng iba pang kagulat-gulat at nakakabahalang revelasyon na ating aalamin ang kwento sa likod ng krimeng ito. Siya si Marcus Wesson na ipinanganak noong August 22, 1946 sa Kansas, USA. Panganay siya sa 4 na anak ng mag-asawang Benjamin at Carrie Wesson. Pinalaki siya ng kanyang ina bilang panatiko ng relihiyong Seventh-day Adventist Church. Madalas siyang kasama ng kanyang ina sa mga activities sa simbahan nila at maging sa pagbabasa ng Biblia. Samantalang ang ama naman niya ay lasinggero at palagi silang inaabuso o minamaltrato. Ayon sa kapatid na babae ni Marcus Wesson, bata pa lamang siya ay nakaranas na siya ng pang-aabuso mula sa ama. Madalas din silang saktan nito kahit sa konting pagkakamali lamang. Nagkaroon din umano ng relasyon o pang-aabuso sa mga batang lalaki ang ama nilang si Benjamin. Huling nakarelasyon niya ay ang pinsan ni Marcus Wesson na siyang naging dahilan kaya inabandona silang mag-ina ng kanilang ama. Nangyari ito noong si Marcus Wesson ay bata pa lamang. Taong 1960 naman sa edad ni Wesson na 14 ay lumipat silang mag-iina ng tirahan sa San Bernardino, California. Nakapag-aral siya hanggang high school pero di niya rin natapos dahil nag-dropped out siya. Hanggang pumasok siya sa US Army noong 1966 bilang driver ng medical team kung saan kasama rin siyang na-deploy noong Vietnam War. Pagkatapos ay nalipat siya sa Europe pero hindi rin nagtagal dahil na-discharged siya sa serbisyo noong 1968. Kaya umabot lamang siya ng 2 taon sa Army at bumalik na sa buhay sibilyan. Matapos niyang umalis sa serbisyo ay nakilala niya at nakarelasyon ang isang 30 years old na babaeng Spanish na si Rosemary Solorio, samantalang siya ay nasa 21 years old pa lamang. Nakatira noon si Rosemary sa San Jose, California, kasama ang kanyang 8 anak, ngunit hiwalay na sa asawa dahil sa pang-aabuso sa kanila. Wala siyang kaalam-alam noon na ang nakilala niyang si Marcus Wesson ay magiging ganun din pala o mas higit pa. Hanggang sa nagbunga ang relasyon nilang dalawa ng isang anak na lalaki. Sa makatuwid ay 9 na ang bata na kanilang pinapalaki sa loob ng isang tahanan. Lingid sa kaalaman ni Rosemary noon na may masamang balak din pala si Marcus Wesson sa isang anak niya na si Elizabeth, na noong panahon na yon ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Sa murang edad niya ay inabuso na siya ni Wesson. Kapag silang dalawa lang ay nilalason niya ang inosenteng kaisipan ni Elizabeth. Sinabi niya sa bata na pinili siya ng Diyos para maging asawa niya. Hanggang sa mas lumalim pa ang panlilinlang na yon. Ayon kay Wesson ay hiningi niya ang permiso ni Rosemary para pakasalan ang anak niyang si Elizabeth na sinang-ayunan naman ni Rosemary at sinabi sa anak niya na pwede siyang magpakasal. Kaya gumawa si Wesson ng kunwaring kasalan nilang dalawa ng 9 na taong gulang pa lamang na si Elizabeth. Dahil sa kahibangan na yon ay nabuntis ng nooy 34 years old na si Wesson ang napaniwalang si Elizabeth sa edad na 14. Makalipas ang 1 taon ay naging opisyal na ang kanilang kasal. Ang stepfather niyang si Wesson ay naging asawa na niya rin. Pagtapos ng 4 na buwan ay nanganak na si Elizabeth sa unang anak nila ni Marcus Wesson. At nangyari ito habang kasama pa nila sa bahay ang ina ni Elizabeth na si Rosemary. In short ay naanakan ni Wesson ang mag-ina sa loob ng isang bahay. Ngunit tila baliwala o normal lang sa kanila lalo na kay Rosemary. Habang lumilipas ang araw ay naging mahigpit si Wesson sa mga anak ni Rosemary. Siya ang nasusunod sa lahat sa loob ng kanilang tahanan. Maging ang kanilang sasabihin, gagawin o kakainin ay nakadepende sa patakaran ni Marcus Wesson. Kapag nagkakamali ang mga bata ay nilalatigo niya ang mga ito ng kung anong pwede niyang magamit kagaya ng kable o sinturon.
Isa sa anak na lalaki ang nabugbog niya rin dahil lang sa sobrang pagkain ng peanut butter. Dahil sa mga pang-aabuso niyang ito ay nagbanta ang ibang anak ni Rosemary na ipaparating nila sa pulis ang ginagawa sa kanila ni Marcus Wesson. Tila nakaramdam ng pangamba o takot si Wesson. Kaya nakipagkasundo siyang aalis na lang siya basta hindi na nila itutuloy ang pagsumbong. Maging kay Rosemary ay nakipagkasundo din siya. Pinapili niya kung sino ang iiwanan niya, ang van o ang anak nilang dalawa. Pinili ni Rosemary na maiwan sa kanya ang anak. Kaya umalis si Wesson sakay ng van kasama si Elizabeth at ang anak din nilang dalawa. Pansamantala munang tumira ang tatlo sa ina ni Marcus Wesson habang naghahanap sila ng matitirahan. Lumipas ang panahon at nadagdagan pa ang kanilang mga anak na umabot ng 11 sa edad ni Elizabeth na 26 pa lamang. Ang mga lalaki na sina Dorian, Adrian, Serafino, Marcus Jr. at Donovan. Ang mga anak na babae naman ay sina Kiani, Sabrina, Elizabeth Briney, ang bunso na si Gypsy at isa pang namatay noong ipinanganak. Isa din naman ang namatay noong sanggol pa lamang dahil sa spinal meningitis. Wala silang permanenteng bahay noon kaya nagpalipat-lipat sila ng tirahan kagaya ng bangka, mga bakanteng bahay at sa bundok. Noong nalulong sa droga ang kapatid ni Elizabeth na Rosemary din ang pangalan, ay iniwan niya ang 7 anak sa mag-asawang Wesson dahil sa hindi na niya kayang alagaan ang mga ito. Sa kabuuan ay 16 na mga bata na ang kanilang binubuhay. Si Wesson noon ay wala ring stable na trabaho kaya nahirapan din sila ng husto sa pagpapalaki ng mga bata. Kaya ang mga anak ang gumagawa ng paraan minsan para lang makahanap ng makakain. Nabuhay sila sa pamamagitan ng suporta o allowance mula sa gobyerno at kung ano pang diskarte para makasurvive. May mga pagkakataon pang naghahalungkat ng basura ang kanyang mga anak para makahanap ng makakain. Tumira din sila sa isang tugboat noon, pero hindi niya nilistang asset sa kanyang benefit documents kaya kinasuhan siya. Noong 1989 ay nasentensyahan siya sa kasong welfare theft at perjury o pagsisinungaling sa korte. Ngunit hindi rin siya nakulong ng matagal. Sumunod na taon lumipat sila sa isang bakanteng trailer. Matapos noon ay lumipat na naman sila sa isang tent na nasa bundok ng Santa Cruz. Naging mahirap pa rin ang sitwasyon nila dahil sa kakulangan ng tubig at kuryente doon. Kaya hindi sila nagtagal at lumipat na naman sa isang tugboat uli sa Marin County, California. Sa paglipas ng mga araw ay lalong naging mapang-abuso si Wesson sa kanyang asawa, mga anak at mga pamangkin ng kanyang asawa. Siya ang kumukontrol sa bahay at nagmamando ng lahat. Pinagbawalan niya ang asawang si Elizabeth sa pagpapalaki at pagdisiplina sa kanilang mga anak. Si Marcus Wesson noon ay isang fanatic ni David Koresh na isang leader ng kultong relihiyon na Branch Davidians sa Amerika. Marami siyang naging asawa at mga anak dahil sa paniniwalang kailangan niyang magparami. Naniniwala rin siya ang huling propeta. At dahil sa mga paniniwala nilang ito at paghahanda sa apocalypse, ay nag-ipon sila ng mga armas. Umabot ito sa kaalaman ng mga otoridad, kaya kalaunan ay ni-raid ng mga FBI ang compound ni David Koresh at nagkaroon ng standoff sa loob ng 51 days kung saan 80 ang napatay kabilang na siya. Napanood ni Marcus Wesson ang mga pangyayari sa telebisyon kaya sinabi niya sa mga anak na ang pag-atake ng mga pulis ay pag-atake sa anak ng Diyos. Ikinumpara niya ang kanyang sarili kay David Koresh na gumagawa lamang di umano ng mga anak ng Diyos at nagpaparami. Kaya dapat ay ganun din ang gawin nila, gumawa at magparami ng anak. Noong 1993 ay sinimulan niyang bumuo ng sariling kulto sa kanyang pamilya. Siya ang tumayong leader at ang mga anak niya bilang tagasunod. Hindi niya pinag-aral sa eskwelahan ang mga anak bagkus, ay mas pinili niyang turuan na lang sila sa bahay. Gumagamit siya ng mga libro at flashcards para turuan sila. Itinuro niya rin sa mga anak ang sulat kamay niyang Biblia. Sa Biblia ay inilarawan niya si Jesus bilang hari ng mga vampira na may katawang tao pero naging immortal dahil mayroon itong espiritu at Diyos naman ang naging turing ni Wesson sa sarili niya. Itinuro niya sa mga anak na tawagin siyang Master o Lord.
Itinanim niya rin sa isip ng mga bata na ang lugar o paligid na kanilang tinitirhan ay puno ng kasalanan kaya hindi sila pinapayagan na basta-basta umalis ng bahay. Iminulat din niya sa kaisipan ng mga ito na masasama ang mga pulis. Hindi niya lang binrainwash ang isip ng mga ito, kundi nagpatupad din siya ng striktong patakaran sa bahay. Binilinan niya rin ang asawa na kapag lumalabas o naglalakad sila sa labas, ay sa likod niya nakapwesto at dapat ay nakayuko ang ulo para hindi makita ang mga tao. Mahigpit din ang kanyang naging patakaran sa mga anak na hindi sila dapat nagkakalapit o nagkakausap. Pinaghiwalay niya ang mga anak na babae at mga lalaki. Kung saan naging malapit siya sa mga anak na babae, samantalang ang mga lalaki ay inihiwalay niya sa ibang kwarto. Hindi niya pinapalapit ang mga ito sa mga kapatid na babae. Kapag nakakagawa ng mga pagkakamali, ay bugbog ang inaabot ng mga ito. Noong napansin niya na nagkakagusto ang isa niyang anak na lalaki sa pamangkin ng kanyang asawa, ay binalaan niya itong maghanap na lang ng ibang babae. Sinabi niya sa anak na mas mabuti pang umalis na lang siya sa bahay kesa magkakagusto siya sa babaeng pag-aari niya na. Mas kinugol niya ang mahabang oras sa mga anak na babae na nasa hiwalay na kwarto. Dito ay unti-unti niyang tinuruan ng kalaswaan ang mga kawawang bata hanggang nauwi sa sexual na relasyon o pananamantala. Palagi niyang pinaaalalahanan ang mga anak na babae na hindi dapat makipagkilala sa ibang lalaki. At kung sino ang mananatili sa kanya sa huli ay siyang pipiliin ng Panginoon na maging asawa habang tinutukoy ang sarili niya na Panginoon. Ayon sa pamangkin ni Elizabeth na si Ruby, 8 taon pa lang siya ay minumolestya na siya ni Wesson. Sinabi ng huli na ang ginagawa niya ay paraan ng isang ama para ipakita ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Pagsapit niya ng 13 years old, ay sinabi umano sa kanya ni Wesson na nasa tamang edad na siya para magpakasal sa kanya. Ayon pa sa kanya, ay gusto ng Diyos na magkaroon ng maraming asawa ang mga lalaki dahil nauubos na ang mga tao kaya kailangang magparami. Kaya sa huli ay nabuntis ni Wesson si Ruby at nanganak ng isang lalaki kalaunan. Kagaya ng ginawa niya sa asawang si Elizabeth noong nasa 9 na taon pa lang ito, ay gumawa rin si Marcus Wesson ng kunwaring kasalan para sa kanyang mga anak at pamangkin. Kung saan ipapatong ang mga kamay nila sa Biblia at manunumpa ng kanilang pagmamahalan sa loob ng kwarto. 3 sa mga pamangkin ng kanyang asawa at 2 sa kanyang mga anak ang kunwari pinakasalan niya at lahat ng mga ito ay naanakan niya sa huli. Ang anak niyang si Kiani ay naanakan niya ng 2, ang isa pang anak na si Sebrena ay isa, sa pamangkin ng kanyang asawa na si Rosa ay isa rin ang anak niya, at sa 2 pang pamangkin na si Ruby at Sofina ay may tig-isang anak din siya. Tinakot niya ang mga nabuntis niya na kung sasabihin nila kung sino ang ama ng kanilang dinadala, ay paparusahan sila pati na ang pinagbubuntis nila. Dahil sa pangyayaring ito ay ipinagtaka ng kanilang mga kapatid na lalaki ang sabay-sabay halos nilang pagbubuntis. Ngunit idinahilan lamang nila na nag-undergo sila ng artificial insemination. Bagamat may ideya na sila nakagagawan ito ng kanilang ama, ay ni isa wala ring naglakas loob para kumprontahin siya. Nalaman din ng asawa ni Wesson na si Elizabeth ang mga nangyayari sa loob ng bahay. Sinubukan niyang umalis, ngunit sinakal siya ni Wesson hanggang sa halos nawalan siya ng malay. Ayon pa sa kanya, ay tinakot siyang papatayin kapag aalis siya. Sa huli nagbulag-bulagan na lang siya at tinanggap ang mga nangyari dahil siya man ay ganun din di umano ang pinagdaanan. Inilarawan ni Wesson ang kanyang anak na si Sebrena at pamangkin ng kanyang asawa na si Rosa Solorio bilang mga malalakas niyang sundalo. Kung saan ang kanilang tungkulin ay patayin ang sinumang magtataksil sa kanilang pamilya. Sinabi niya rin sa mga ito na kapag nakikita nilang lumalayo na ang bawat miyembro ng kanilang pamilya, ay pwede nilang patayin ang mga ito at isunod ang kanilang mga sarili. Itinanim niya ng husto sa kaisipan ng mga bata na mas mabuti pang mamatay sila kesa paghiwalayin sila. Noong nasa tamang edad na ang ilan sa kanyang mga anak at marunong na maghanap ng pagkakakitaan o trabaho, ay nakaipon si Marcus Wesson ng pera mula sa kanyang mga kinokolekta sa mga ito.
Sa paglipas pa ng taon ay pinayagan na niyang umalis na ng kanilang bahay ang mga nakakatandang anak na lalaki sa kondisyon na kailangan nilang magpadala ng pera sa ama sa loob ng 2 taon. Pati na rin ang ilan sa mga anak at pamangkin na babae ay umalis na rin. Unang umalis ang 2 pamangkin na si Sofina at Ruby, ngunit naiwan ang kanilang mga anak kay Wesson. Bago umalis ay binalaan sila na hindi na pwedeng bumalik sa kanilang tahanan kahit magmakaawa pa sila. Sinabi ni Wesson na ang kanilang pag-alis ay nangangahulugan na pinuputol na nila ang ugnayan sa kanya. Naiwan naman sa kanya ang anak na sina Sebrena, Elizabeth Briney at pamangkin ng kanyang asawa na si Rosa Solorio. Noong taong 2003 ay nakabili sila ng bahay sa Fresno, California. Nakabili rin siya ng lumang school bus na ginawa nilang sasakyan at ipinapark sa harap ng bahay. Ito rin ang ginamit ni Wesson nung bumili siya ng mga kabaong na inilagay sa kanilang tahanan bilang paghahanda sa posibleng mangyari. Ginawa nila itong tulugan kagaya ng bampira na natutulog sa kabaong dahil sa kanyang paniniwala. Ayon pa sa kanya, kapag dumating ang puntong may magtangkang pasukin sila para paghiwalayin, ay dapat gawin ni Sebrena Wesson at Rosa Solorio ang kanilang tungkulin bilang mga sundalo. Ang wakasan ang bawat buhay sa tahanan bago isunod ang kanilang mga sarili. Dagdag pa niya, kailangan ay maiwan siyang buhay para may magkwento sa mga tao tungkol sa nangyari. Ang bahay na nabili nilang ito ay ginawang opisina ng gobyerno dati pa na may sukat na 500 square meters. Base sa dokumento, ito ay nabili sa halagang $100,000 at nakapangalan kay Rosa Solorio. Ngunit ayon sa city government ng Fresno, ay hindi ito pinapatirahan, kaya nagdesisyon silang paalisin doon ang pamilya ni Marcus Wesson. Nabalitaan ni Ruby at Sofina na pinapaalis na sila sa tinitirahan at nagbabalak si Wesson na dalhin sa Washington ang kanilang mga anak na naiwan sa kanya. Kaya noong March 12, 2004 ay pumunta sa bahay ni Wesson sina Ruby at Sofina kasama ang kanilang mga kamag-anak sa side ng nanay nila. Ito'y para kunin ang kanilang mga anak at hindi madala sa Washington. Pero gaya ng inaasahan ay nagalit at tumanggi si Marcus Wesson na ibigay sa kanila ang mga bata. Pumasok si Ruby at Sofina sa loob ng bahay at kinuha ang mga anak. Pero hindi pa nakalabas ng pinto ay sumigaw si Rosa Solorio at inagaw sa kanila. Saka ipinasok sa kwarto kung saan andun ang iba pang mga bata. Sinundan ni Sofina ang anak sa naturang kwarto kung saan andun din sa loob si Sebrena. Sinubukan niyang muling kunin ang anak pero nabigo siya dahil itinulak siya ni Rosa saka isinara ang pinto. Nabuksan niya ito kaya nagkaroon ng mas malalang komosyon sa loob ngunit bigo pa rin siyang makuha ang anak. Galit na nagsisigaw si Sebrena at tinawag na mga hudas ang dalawa dahil sa ginawa nilang pag-alis noon. Pati ang mga kapitbahay ay naalarma sa ingay at gulo ng magkakapatid. Nung puntong yon ay dumating na rin ang mga anak ni Wesson na sina Kiani at Serafino para umawat sa gulo. Pero wala rin nagawa agad maging ang kanilang ina na si Elizabeth na nandun lang din. Dahil sa nangyaring ito ay lumabas sina Sofina at Ruby para tumawag ng 911. Nung una ay hindi agad sineryoso ng 911 operator ang sumbong, pero muli nilang tinawagan ito makalipas ang 20 minuto. Nung paparating na ang mga pulis ay nakita agad ni Marcus Wesson kaya dali-dali siyang pumasok ng bahay. Inutusan ng mga pulis na lumabas si Wesson pero hindi nakinig at nanatili lamang sa loob. Dahil walang legal na dahilan para pumasok sa loob ang mga pulis, ay nanatili sila sa labas sa kanila tinawag ang city attorney. Ipinaliwanag ng attorney kay Marcus na kailangan nilang lisanin ang building dahil hindi ito pinatitirahan. Umabot ng higit 1 oras ang negosasyon nila at pag-aantay. Nakinig naman si Marcus Wesson pero hindi niya sinunod ang utos ng city attorney at ng mga pulis. Bagkus ay isinara niya ang pinto at nanatili sila sa loob. Nagkaroon lamang sila ng dahilan na pasukin ito nung lumabas si Rosa at asawa ni Wesson na si Elizabeth para sabihing may baril sa loob. Tumawag ng backup ang mga pulis para paligiran ang bahay. Hindi nagtagal,
ay lumabas ang 57 years old na si Wesson na nakataas ang kamay at duguan ang damit. Pagpasok ng mga pulis sa loob ng bahay ay bumungad sa kanila ang siyam na magkakapatong na bangkay na may tama ng bala lahat sa mata. Dalawa sa mga ito ay mga anak na babae ni Wesson na sina Sebrena Wesson, edad 25, at Elizabeth Briney Wesson, edad 17. Ang 7 mga bata naman na napatay ay may edad na 1 taon hanggang 7 taon na pawang mga anak ni Wesson sa kanyang mga anak at pamangkin. Nakuha naman sa crime scene ang isang caliber .22 pistol malapit sa katawan ni Sebrena. Ayon sa mga pulis, ay hindi nila narinig ang putok, pero ayon naman sa ibang kapamilya na nasa labas malapit sa bahay, ay may narinig sila. Marahil hindi ganun kalakas dahil ang tunog ng caliber .22 pistol ay mahina lamang lalo kapag nasa loob ng isang kwarto. Sa trial ay sinabi ni Marcus Wesson na ang anak na si Sebrena ang pumatay sa 8 saka binaril ang sarili. Isa sa mga biktima ay ang anak mismo ni Sebrena na si Marcy na 1 taon at 6 na buwang gulang pa lamang. Sa isinagawang paraffin test ay nagnegatibo ang kamay ni Sebrena, gayon din kay Wesson. Pero hindi ito nangangahulugan na wala sa kanila ang nagpaputok dahil ang paraffin test ay hindi exact science o hindi 100% accurate. Sa ginawang DNA test naman, sa naturang baril ay positibo sa DNA ni Sebrena. Pero may posibilidad din naman na binaril muna ni Wesson ang lahat, saka inilagay sa kamay ni Sebrena ang baril. Gayunpaman, ay kinasuhan pa rin si Wesson ng 9 counts of first-degree murder dahil siya ang nagtanim sa isip ni Sebrena ng maling paniniwala. At sa pagdoktrina nitong mas mabuti pang mamatay sila kesa paghiwalayin sila ng mga pulis o otoridad. Sa loob ng trial ay ikinwento ng mga nakasurvive na miyembro ng pamilya ang mga kalupitan na kanilang naranasan gaya na lamang ng labis na pananakit sa kanila kapag nagkakamali. Ikinwento din ng nakaligtas na si Sofina Solorio na walang pinipiling paluin si Marcus Wesson kapag nagagalit. Naiyak din ang 2 jury nang ikwento niya kung paano paluin ni Wesson ang 1 buwang gulang nilang anak dahil ayaw tumigil sa iyak hanggang sa dumugo ang binti nito. Ipinakita niya rin sa korte ang peklat ng sugat niya sa dibdib na sinaksak ni Marcus Wesson dahil sinabi niyang aalis na siya noon. Napatunayan ding guilty si Wesson sa kasong 14 counts of coerced sexual crimes sa 7 babae at pamangkin ng kanyang asawa na pawang nasa menor de edad pa nung simulang pagsamantalahan. Noong June 27, 2005 ay nahatulan siya ng parusang kamatayan. Nagkaroon ng appeal sa naging desisyon kaya na-delay ang pagbitay hanggang inabot ng taong 2019. Nung taon din yon ay nagpatupad ng moratorium ang governor ng California para sa parusang kamatayan. Sa huli ay naibaba sa habambuhay na pagkabilanggo mula sa death penalty ang kanyang sentensya. Sa ngayon ay 77 years old na si Marcus Wesson at patuloy na nakakulong sa San Quentin Rehabilitation Center, California, USA. Samantalang ang magkapatid na Gypsy at Kiani ay tinulungan at itinuring na pamilya ng reporter na nag-cover ng kaso ng kanilang pamilya. Si Adrian ay nagtrabaho na rin sa isang company. At ang isang anak naman, na si Serafino, ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya at naging police officer na ngayon.